Sinilip natin ang Maynila, sinilip natin ang Quezon City. Ngayon punta naman natin ang mga terminal ng bus ulit dyan sa Northern Metro Manila. Nakatutok si RH23 Edwin Duque dyan sa lungsod ng Caloocan. Kumusta nang dagsa ng mga pasahero? Marami-rami na ba? At nagtatraffic na ba dyan sa bahaging yan ng EDSA? Edwin Duque, RH23. Edwin, magandang umaga. Tina at dagsa na itong mga pasahero magsapagkuyan sa panginaman ng Northern Luzon. Ito sa mga terminal sa Victory Liner sa Baliwag at North Luzon Bus Terminal. Ayon dito kay Ginoong Santos, ang head ng dispatcher ng Victory Bus, alas 3 ng madaling araw pa lang kanina ay puno na itong biyaheng Tugigaraw na kagabi pa lang ay dito na natulog yung mga kababayan natin. Samantala, at dumagsa din yung maraming pasahero bandang alas 4 ng umaga na biyahe naman ang Davao at Tarlac. Sa ngayon ay puno na itong bus terminal dito sa may Caloocan. Karamihan dito Niel ay biyaheng San Fernando, Santa Cruz, Ibasambales, Olongapo at Baguio. Kinumpirma ng opisyal na meron silang 70 aircon bus na handang magatid ng mga pasahero sa buong Northern Luzon at kung kukulagin naman ay meron pa silang mga extra trip na magagaling naman sa mga backup terminal sa Metro Manila. Hindi gaanong punuan naman itong ordinary bus ng Victory, lalo na itong biyaheng Bulacan, maging Baliwag Transit at karamihan na biyaheng Bulacan. Inasaan na yung tanghali ay mas dadami pa yung dadag sa mga babayan natin na galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil hapde ngayon ang pasok ng mga kumpanya at ilang mga opisina ng gobyerno ay handa na itong mga terminal habang yung Department of City Traffic Management o DPSTM dito sa Caloocan. Dahil itong Monumento Circle, ito yung sentrong daanan ng galing Maynila, Bulacan at ito kaya mas dinagdagan pa yung persa ngayon ng traffic force maging ng Caloocan na police, ang Northern Police, dahil dito magagaling yung bottleneck na matinding traffic mamaya dahil dadagsa dito yung mga pasahero. Habang sa may balintawak naman ay nakatabay naman ang ating mga kapulisan din, lalo na yung persa ng QCPD dahil ang EDSA dulo pakaran ng North Luzon Expressway ay dito inasahang dadagsari yung mga pasahero na magsipag-uwian sa kanilang mga probinsya. Edwin? 23, Edwin? Edwin? Yes. Matanong ko lang at ako ay nakakasakay din dyan sa Victory Liner dyan sa Monumento. Batang North ka pala. Oo. Dahil naglabas nga ng pahayag o paglilinaw muli ang LTFRB na bawal daw yung paniningil dyan sa mga comfort room. Ako minsan nabiyahe dyan, may bayad ang CR Masama ang loob ng partner natin. Nasilip mo ba dyan na meron pa ring bayad? Noong bagong gawa yung CR, may bayad yun Pero hindi ako nagbayad. Pero nung pumasok kami uli, itong mga pagkakasunod na dire-diretso na siguro na bigyan ng pansin. Dahil dapat talaga walang bayad yan. Dahil kapag meron kang, kumbaga, may sarili kang bahay, may CR ka. Kung may terminal ka, may CR ka. Magaling ka doon, dapat talaga libre. Pero kanina, ayun isang araw nung pumasok ako, tuloy-tuloy naman nakita ko yung mga tao, tuloy-tuloy. At siguro, nung una, dahil bagong gawa, may ilan na mga, may mga caretaker kasi na bisan dumidiskarte, naniningil. Pero nung nabigyan ng pansin, sabi mo nga, naireklamo, mukhang nagising sa katotohanan na dapat inalis na nila kasi may dyan yung parang token, yung ihulog mo yung 5 piso. Yung box. Oo, tapos hindi siya box. Alam mo yung sa LRT, hindi ka makakapasok kapag hindi mo inulog yung parang sa token. Parang vendo. Parang vendo. Vendo machine. Ang buti inalis na kasi 5 piso rin yun kada ihihi ka. Mabigat din 5 piso agad, di ba? Oo nga. Napansin ko rin yan Kaya isa rin yan sa mga question. Bakit may ganito na parang papasok na yung LRT Ngayon, pero may, yan ay nakadesenyo yun.
Meron din namang walang Oh. sara, doon dumadaan yung iba. Pero siguro, sabi mo nga, dahil na naireklamo, tuloy-tuloy na yan, na hindi na sila maniningil at Yun, Oo, kasi lalo na yung mga kababayan natin, Edwin, maliban sa syempre, kahit barya lang yan, mabigat yan sa iba. Pag inipon, mabigat din yan eh. O, lalo kung matagal ka sa terminal at Oo. ihi ka ng ihi. Di Yun ba? nga, tawag nito, kaysa naman sa yung ibang terminal na ang panghi-panghi kasi kung saan na kasi dami sa mga nagkakape, mga nagagahan. Oo. Diba? Kaysa naman sa mga ganon na mga pasahero, at least yung mga pasahero, naghahanap ng proper na lugar kung saan pwedeng juminggel, diba? Dinadahilan naman ng iba, pang maintenance. Pero itong nung kaasa, siguro naman, kasama naman yan. Hindi. May donation box, di ba? May ganon. Ako naman okay ako partnered sa ganon, sa maintenance talaga. Pero yung parang LRT style ba na kumbaga, paano kung grabe na ang tawag ng Wala ka kalikasan? pang barya. Alam mo, naging problema ko ngayon dyan. Oo. Kasi wala akong mahanap na buong 5 piso. Dapat kasi buo eh. Oo, bawal yung barya na tigpipiso. So, naghanap pa ako, ihing-ihin ako ng buong 5 piso para mag-fit doon sa Malabendo machine. Buti naman inalis na yun dahil lalo na yung mga senior citizen natin na Edniel, mahirap nang magpigil ng ihi yun eh. At kung maghahanap pa nga ng pambayad, yun ang mahirap. Oo. Alright, Edwin, ingat ka dyan at mainit ngayon, mainit ang panahon. Tayo ay nakaantabay at yung iba't ibang ahensya ay andito rin sa mga bus terminal dahil isa sa mga binabantayan nila dyan kung yung gulong, kung putput ng gulong, di dapat bibiyahe at dapat walang siksikan, dapat lahat nakaupo at siyempre yung mga driver na amoy alak, hindi pwedeng bumiyahe at mahigpit ay pinagbabawal sa mga bus terminal dahil yan ay para sa kapakanan ng buhay ng ating mga biyahero. So mula pa rin dito sa Kanungan, Oris 23, Edwin itong kinagulat sa Tisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Northern NCR, si RH23, Edwin Duque. Metro Manila.